ang social order ay susunod. Hindi yon pressure from the outside para yung tao. So sa personal na relasyon, corruption, if the persons who are in the government really have the fear of God in them, ako po, ano ba sasabihin nila, forgetting na ako'y pastor, isang ano lang, nag-obserba lang sa mga pangyayari. Pagka maging consistent sila doon, baka yung mangyayari talaga eh. So you cannot divorce morality from religion. Yes, Secretary. Alam nyo, sa palagay ko, no, itong nangyaring ito ay parang isang mensahe na galing sa Panginoon. Sapagkat halos ang nangyari ay binura ang iba't ibang lugar, ano? Ibig sabihin, kailangan magsimula ng panibago. Isabay mo pa dyan yung desisyon ngayon ng PDAP, isa pa ring mensahe yan na dapat magsimula ng panibago. May pinsala nga sa Leyte, Samar, etc. Ngunit sa pamamagitan ng pag-rebuild, dapat ang pag-rebuild niyan ay hindi katulad ng dati. New foundation. Well, new way of doing infrastructure. A new way of planning the city. Ay, paano? Lahat ng syudad natin, katulad ng Maynila, puro traffic na lang. Walang environmental care, walang parks, walang sidewalks. Walang city planning. Maaari mong puntahan ng isang konsehal, maski yung zone na yon ay hindi dapat magkaroon ng more than 10-story building, bibigyan ng permit upang maglagay ng 40 stories. So ito ang mensahe. Ulitin yung ginagawa nyo. Panibago ito at magsimula kayo sa mas tama. Yan. Napakaganda ng sinabi ni Secretary. From a man of wisdom, ako agree with what you said, Secretary. And actually, gusto ko sanang tanungin din sa inyo at sa mga bisita natin dahil bago ho nangyari itong mga kalamidad na ito, ay nandun na ang Pilipinas ay paangat daw. And we are one of the most robust economies. Ito ho kayang nagkasunod-sunod na kalamidad. Ano ho kaya ang naging epekto nito sa ating ekonomiya? At nandun na rin yung imahe ng Pilipinas dahil makikita naman po natin maging sa social media at sa mga iba-ibang balita, ang Pilipinas po talaga ngayon ay kumbaga nasa sentro ng atensyon, affection, maging kritisismo na rin, lalo na patungkol sa gobyerno ng buong mundo. So, gusto ko pong hingin ng inyong mga reaksyon dito sa katanungan ito sa pagpapatuloy po ng Diyos at Bayan. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kami po ay magbabalik. Huwag po kayong alis at saka tawag na po para sa inyong mga komento. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. Glorious Industrial and Development Corporation is the maker of Glorious Blend Cough Sweet and Fit Stevia and many more available in all leading stores nationwide. Tiyak na mapupusog kayo sa mga isi-share na Filipino recipes ng ating mga kaibigang chef. Sina Chef Rhea at JJ Sisig. Sarap, sulit, at Pinoy na Pinoy sa Sarap Pinoy. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion.
Nagbabalik ang Diyos at bayan sa ating paksang pagbangon ng bayan. May solusyon ba? Itong ating mga kababayan, mukhang may solusyon sila para sa atin. Una ko nang basahin from Batangas City, from Terry Agoncillo. Talaga pong pinili ng Diyos ang bansang Pilipinas para ipakalat ang kanyang salita. Kailangan lang nating humingi ng kapatawaran para pagpalain ang ating bansa. From Pasay City, si Oliver Aguinaldo, ang sabi niya, I don't think that God has forgotten us. Let us take this opportunity to seek God and put our faith and trust in Him. From Valenzuela City, si Jonalyn Pascual, ang sabi niya, we must fight the graft and corruption para umunlad ang ating bansa. Huwag nating kalimutan ang PDAF issue kasi natatabunan na siya ng bagyong Yolanda. Naku, na-resurrect siya. Salamat sa Supreme Court decision. From Montalban, si Cesar Ocampo, ibinigay ng Lord ang Jeremiah 29 verse 11 as a promise to Israel sa time of captivity. Sa bansang Pilipinas naman, pangako niya ito to show that He can restore and change our nation. Ngunit may kondisyon sa verse 12 at 13, seek God while He may be found. Ask, seek, and knock, and believe that He is the restorer. Thank you very much sa inyong comments. Keep calling us because we're live tonight at babasahin po namin ang inyong mga komento at mga katanungan, lalo na sa ating mga panauhin. Bago mo ibati yung question mo, Kata, binanggit dyan yung Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi ko rin sa Jeremiah 29 verse 11, sabi ko ng Diyos, I know my plans for you, not to harm you, not to destroy you, but to bless you, to prosper you, to give you hope and a future. Yun po ang perfect will ng Diyos sa atin, sa lahat. Pero hindi naman ho diktador ng Diyos eh. He respects the free will of every human being. Kaya nangyayari itong iba-ibang klaseng kalamidad, merong man-made, merong natural-made. Well, anyway, ituloy mo yung... Ang katanungan ko kanina bago tayo mag-break ay dahil nga napakaganda supposedly ng performance ng economy ng ating bansa. And we're also known in the world for this. At saka nakatingin din ng mundo sa atin dahil pinapanood ang pag-angat na next tiger economy daw sa Asia ang Pilipinas. Kaya lamang bigla tayong hinataw naman itong sunod-sunod ng mga kalamidad. Nandiyan yung gera sa Zamboanga, Lindol, Bagyo, Baha, Dilubyo na masasabi natin. Nakatingin pa rin ang mga bansa sa atin. Ano po kaya ang epekto nito sa ating imahe? At lalong-lalo na po, sir, sa ekonomiya ng ating bansa. Can we still be considered, the next tiger economy? Sa palagay ng ibang ekonomista, at nababasa ko itong mga comment nila, ang epekto sa ating growth rate ay hindi masyadong malaki. Kung ang ating projection ay mga 6.7%, siguro bababa ng 6.5 kasi daw yung share ng economy ng Leyte, Eastern Samar ay maliit. Konti lang ang agriculture, input, and so forth and so on. No? At sinasabi din nila, dahil sa rehabilitation, magkakaroon ng madaming jobs, etc. etc. Kaya baka ang importante dito ay gumalaw ng mabilis. Sapagkat kung patagalan, ang mangyayari dyan ay ang imahin natin na hindi tayo marunong sense of urgency. Okay, that's the first thing. Because ang pangalawa dyan ay, sabi ko kanina, ito isang mensaheng pagbabago. Habang umaangat ang ating ekonomiya at sa pananaw ng mga dayuhan, mukhang okay, ganun pa rin ang problema natin. 90% ng kayamanan ng Pilipinas ay nasa kamay ng less than 1%. At itong gap na ito ay palaki ng palaki. At maski lumalaki yan, sapagkat yung konting yun ay hawak halos lahat ng business, okay pa rin pag titignan mo lang ang statistics. Pero pag ang tinungtutukan mo, ang question, lumalawak ba ang hanap buhay sa loob ng Pilipinas? Ang isang obvious na sagot ay bakit ang dami-dami nating OFW? Bakit hindi dito sila maghanap buhay? Sapagkat, sabi ko nga kanina, hindi lumalawak upang magkaroon ng hanap buhay sa loob ng Pilipinas. Ang nakakarami
ating mga mamamayan. Pero yung mga kokonti dyan, na kontrolado na halos lahat na business, bangko, tindahan, hotel, lahat. Sila lang ang aangat. Pero pag inad mo yung 100 nila sa 10 at ginawa mong 110 at pag umangat yan ng 5%, aakyat pa rin. Sabi, aakyat yung 100 yun, di ba? Yung 10, kukunti pa rin. So dito sa pagbabago sinasabi ko, kailangan ang pag-restore ng ating ekonomiya ay ang nangangailangan dyan ay bumalik sa kaisipan ng ang prioridad, hindi lang honesty, etc., magpalawak ng oportunidad upang magkaroon ng hanap buhay ang nakakaraming Pilipino upang yung gap na yan ay lumiit at magkaroon tayo ng mas malawak na educated middle class. Naalala ko sa sinasabi ni Secretary Bobby Dio Campo, no? Yung merong isa sa mga statistics na nakasyak din sa akin, yung 1% richest Filipinos, around 150,000 families yung kabuuan. Pero iba yung kumokontrol na more or less, may nagsabi sa akin, kung titingnan mo, mga 12 families lang doon, no? Pero yung 1% richest, ang total income nila, doon sa statistics na nakita ko, 38% ng total income ng population, 38% yung 1% richest, na kapantay nun yung total income ng 6 million families. 150,000 families versus 6 million families. So you can see the shocking gap ng mayaman sa mahirap, ano? Ang tanong ko, Secretary Campo, nung panahon niyo ni President Ramos, natala sa kasaysayan yung political will ng Ramos administration. Kasama, of course, sila Secretary Jose Almonte, sila Dr. Shel Habito, no? Kayo ay isa sa mga prominenting figures noon. Anong naging hadlang at hindi niyo na nagawang madismantle yung struktura ng ating bansa na konti lang may hawak ng economic and political powers? Unang-una, 6 na taon lang ang term, ano? Pero madaming hakbang na nagawa upang ma-break up yung ibang monopoly na yan. Natatandaan nyo, nung panahon namin, isang criticism ng ibang dayuhan ay ang ating telephone system. Yan ay isang monopoly. Nung panahon yon, sabi ni Lee Kuan Yew, pag nag-dial ka ng telepono, either wala kang makukuhang signal, busy, o mali, wrong number. Pero dahil sa aming policy na ipalawak, level the playing field. Kaya tayo lahat may cellphone yun eh. Sapagkat nag-break up yung monopoly na yan at ang ability natin makakommunicate by cellphone. Maski yung pinaka mahirap na tao, kung minsan meron pa rin cellphone eh, ay isang tool na magagamit natin sa ating demokrasya upang mabantayan natin ang pangungurakot at maikalat agad sa nakakaraming mamamayan kung sinong dapat tutukan. Yan ang isang example lang. Kailangan ipagpatuloy natin yung nasimulang ganyan sa iba't ibang sektor pa rin, katulad ng ibang infrastructure. At kailangan magkaroon tayo ng mas madaming infrastructure sa ating bansa. Pagdating sa paggastos ng infrastructure as a percent of the GDP, napakaliit ng atin compared to Thailand, Singapore. Hanggang ngayon, panay pa rin ang ating argumento kung saan ilalagay ang airport. Paano kanyan? Yes, din. Dagdagan ko lang yung kay Secretary because I agree with him na kailangan siguro ma-redistribute ang wealth, Brother Eddie. And the best instrument to do that would be taxation.
Kung we have a very aggressive taxation system na itatax talaga yung bigger portion ng income and siguro bigyan ng better tax privileges do sa baba para yung sa baba magamit nila, they have more to spend for education and for their own small businesses. That would be one way of doing it. Pangalawa, yung sinasabing infrastructure, I think yung land reform na ginawa, it was a good idea, pero hindi mo nagtagumpay dahil kulang na infrastructure eh. I-divide mo yung mga lupa sa iba't ibang lugar na malalayo. But you cannot bring the goods, the produce of the farmers doon sa center of population. Dahil kulang ho mga kalsada eh. So, ang nangyayari, yung economic blood na nagsisirculate sa body politic ay hindi nakakapunta doon sa dapat na napuntahan dahil wala tayong mga street system, mga road systems na yung mga lugar na malalayo but can be productive na pwedeng madala agad yung kalakal nila. Kaya hindi yumayaman din yung mga farmers na binigyan ng mga lands. And pangatlo siguro, we could follow from the example of Malaysia. Dahil Malaysia, they had the Bumiputra system eh. Yung Bumiputra system, yung the greater portion of the people na mahirap, yung mga Malays, binigyan ng opportunity and more privileges. Kaysa doon sa mga Chinese who were controlling the lion's share in the economy. Nagkaroon ng mga resistance po dyan, but eventually it succeeded at lumapit ng konti na in power economically yung mga Malays. In conclusion, tama ba din, Valdez, na kailangan yung democratization ng in effect ng factors of production beto, Secretary? Tama yan, Brother Eddie. Democratization. Kasi ang democracy natin kung kontrolado lang ng ilan ang political and economic powers, democracy is becoming a farce. May gusto kong tanongin, kasi naalala ko lang bigla, sa isa sa mga major na exchange notes namin ni former Secretary Jose Almonte, sabi niya, maraming problema, Brother Eddie. Nabanggit din sa amin ni Secretary Almonte sa mga Christian leaders conference sa amin. Yung dismantling ng monopoly, yung level the playing field, nabanggit din yung pangalan niya, no? At ngayon, ang sabi niya, ang dami nating gustong gawin kasi napabayaan Pero dalawang bagay lang sa akin, magawa lang natin dito sa generation na ito Dalawang bagay lang. Ano kako yun? Genuine agrarian reform. Millions of our people are landless. And genuine, clean, democratic election na ang mga taong bayan ang mamimili ng leaders. Kung chimpanzee ang mapili nila, okay lang, basta ang namili taong bayan. Hindi yung iilan na kumokontrol ng status quo, no? Anyway, gusto kong baka lang makalimutan natin si Doc Bansuelo kung pwedeng ibigay yung ano ang role nung sinasabi sa Bible na righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Yung nakalagay sa Proverbs 14:34. At saka yung Psalm 89 verse 14, justice and righteousness are the foundation of God's throne. At saka yung nakalagay sa Proverbs 25 verse 5, remove the wicked away from the king's throne, representing the government, seat of power. So the government will be based on righteousness. Anong kahalagaan ng righteousness sa nation building? Pero bago mo ito bigyan ng kasagutan, Doc, bigyan ng sandali pagkakataon na ilang mahalagang paalala, magbabalik po agad ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan. Nakita ko na may ma-inspire sa iba't ibang life testimony sa Life Giver. Jesus saves.
Jesus cares. Jesus is the life giver. Tuwing Sabado, alas 8:30 ng gabi, dito lang sa Live TV 33. Kaibigan mo. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I love Pinas. Ako po si Gato Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang iyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang siyang maghuhugis ng kinabukasan ng isang bansa. Hindi lang tayo dapat sa tinapay na bubuhay, kundi araw-araw nabubuhay din po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa time ng pangangailangan mo, nandun lagi ang Diyos, hindi ka magkukulang. Kasi sabi nga ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Sometimes we tend to think of worship as just the music that we play. But worship is a lifestyle. I'm calling back to the heart of worship. Kadakilan mo ang sadyang hindi ko may kakailan. Kulang ba ang tinig ko para sabihin kong mahal kita, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Nagbabalik po ang No Host Bar program ng Diyos at Bayan sa baksang pagbangon ng bayan, may solusyon ba? May hanging question ho tayo kanina, Doc Bansuelo. Ang kahalagahan ng righteousness sa nation building. Kasi noong October 25th, ang team ng JIL 35th anniversary, Revolution of Righteousness. Revival, Revolution of Righteousness. Yung pagbabalik ng righteous governance, leadership, kasi kasama na lahat yun gusto ko lang marinig ng taong bayan yung kahalagahan ng righteousness from the point of view of God's perspective. Well, una sa lahat ay nais ko rin pasalamat ako sa mga point of view ni Secretary Ocampo at saka ni Tin Valdez. Hindi lamang enlightening, kundi very encouraging. May pag-asa pa tayo kundi kumilos tayo ayon sa ating makakayanan. Ngunit dito po dapat siguro maintindihan din natin na lahat ng mabuting bagay na magagawa ng tao ay una sa lahat ay hindi lang siya responsable noon. Siya ay nilagay dito ng Panginoon Diyos. Sumakatwid,
kinakailangan ng tao ay lumakad. Kaya na binasa mo kanina, Jeremiah 29:11. Ang kasunod ng mga talata seek the Lord while He may be found. In other words, hindi lang bukang bibig na may Diyos, hindi lang bukang bibig, righteousness, justice, kundi kung kilala natin ang Panginoon, dapat makita sa buhay natin panlaban sa korupsyon. Sinasabi daang matuwid. Walang daang matuwid hanggang yung tao ay hindi nagiging matuwid sa harap ng Diyos. So, bakit? Kasi ang tao, he was created after the image of God. These two qualities, righteousness and justice, ay attributes ng Panginoon. Hindi mo mahiwala yon. At yan ang sinabi niya. Kita mo na yung bansa natin dahil wala itong dalawang ito. Ano nangyayari? Ang gaganda ng plano. Ang gaganda ang ating mga mga eksperto. Talaga naman hindi matawaran ng kanilang kakayaan. Kaya nga kinikilala ng ibang bansa. Subalit ano nangyayari? Pagdating ganun, oops! Ngayon talagang pinadaanan na tayo ng ika nga natin ano ba ito? Hindi kaya ito'y panahon na para sinasabi na ng Panginoon sa atin, ayaw ko magiging prophet of doom, kundi may katotohanan kasi. Sinasabi sa Biblia, di ba, yung paborito mong talata, 2 Chronicles 7:14, pagka sa kalagitnaan ng kahirapan, ang sabi ng Panginoon kay Solomon, if my people shall humble themselves, And pray. seek my face. Ano kasunod? And then I will hear from heaven. Ayun. Ano sabi doon? Hindi lamang na i-forgive ang ating kasalanan, kundi yung pangatlo doon, then He will bless the land. Yan po sinabi ng Panginoon doon, it's not just for anything. Hindi po yan slogan, kundi yun ay talagang prinsipyo na tapos nating maalaman, dapat isa katuparan natin. So kung tayong mga dito, isa kabuhayan natin ng ating personal na pagkakilala sa Diyos. Kaya hindi ako mabanggit ko anong grupo. Basta pagkakilala natin sa Diyos, lalo na kung personal natin makilala si Kristo, may pagsisisi ng ating kasalanan at pabayaan sa maging Panginoon ng ating buhay. Ako po yung maniniwala na may mangyayaring malaki. At ito, di ba, last year, samulat ako ng aklat, yung revival. Yun ang point Yung mga desperate na yung mga countries noon, pati yung England, sabi maging nila Turret, yung Dean of Church Historians, yung dati sa Yale, sabi niya, maging yung England, magsasuffer the same fate as France, kung hindi sa revival ni John Wesley. Malaking bagay. In other words, Doc, kailangan ng taong bayan, ang mamayan, magbalik loob sa lumikha. Magbalik loob sa Diyos. Yung kanina sinabi ni Secretary Ocampo ngayon yung sa tingin talagang maliwanag, may mensahe ang Diyos Diyos sa mga calamities. Pagbabago tungo sa katinuan at tungo sa pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Kasi Padre, maganda na nabanggit ni Dr. Banzuelo yung 2 Chronicles 7:14 dahil yung ating kababayan na si Andy Comia ng Pasay, yun din yung kanyang pinunto. Sabi niya, ito yung tanging solusyon sa problema ng ating bansa. Sundin natin yung nakasaad sa 2 Chronicles 7:14. Yun na nga ho, yung, if my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yan na pangalaga doon. Apat po yun, na end. In other words, kailangan gawin natin yung apat na yun, hindi ho tayo mamimili. Turn from their wicked ways. And turn from their wicked. Apat na bagay yun, dapat natin gawin, hindi tayo mamimili lang. Kasi ang dami mo nagpe-pray ngayon, Brother Eddie, di ba? Let's pray. Pero nakakalimutan ho yung iba pang basic kondisyon ng ating Panginoon Diyos para siya ay makakarinig sa atin, tayo patawarin at i-heal yung ating lupain. So, yun pong importante. Thank you very much, Andy, for that point. And then, bigyan daan din ko rin ang komento ni Janine Santos from Makati. Let us start doing business and create more jobs. Kagaya ng sinabi ni Secretary De Ocampo, lalo na sa mga disaster-stricken areas para matulungan natin sila at di lang dumipende sa ating gobyerno. From Louis Tolentino naman, Tarlac City, kumusta kayo dyan sa Tarlac? Mayaman ang ating bansang Pilipinas, kailangan lang ang namumuno sa atin ay may takot sa Diyos. Pinuntun nyo rin yan, yung fear of God. At from Cogeo, si Emmeline Santos, ang pagtulong ng international community ay isang pabor ng Diyos para sa atin. Nagkaroon sila ng burden to help us. Thank God, tulad sa Biblia sa buhay ni Elias, may uwak na pinadala to supply
his needs. And from Valenzuela, Soneto Vargas, may tanong siya para sa iyo, Brother Eddie. Ano po kaya ang malaking mensahe ng Diyos na nais ipabatid sa atin sa kabila ng mga kalamidad, man-made at natural calamity? Gustong marinig ni Soneto ang iyong pahayag dito. I endorse the statement of former Finance Secretary Bobby De Ocampo na pakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Hindi ito accidental eh. Kasi God said, I hanged the earth upon nothing. Sa Job 26 verse 7. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 66 verse 1, the heaven is my throne and this earth is my footstool. Sinabi niya sa Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Pero ba't piniyagan niya? Kasi nakalagay sa Deuteronomy 28, if you fully obey and carefully follow all my commands, sabi ng Diyos, I will exalt you above all nations of the earth. I will command the coming of the blessings to you. Blessings will overtake you, not typhoons, not floods, not calamities. Blessings will overtake you. You will no longer borrow nor beg, but you will lend. You will no longer be the tail, but you will be the head. Ang tawag rin na yung blessings through obedience. Pero yung counterpart, beginning verse 15, curses through disobedience. Kaya napakahalaga na tayo magbalik loob sa Diyos. At yung sinasabi, anong mensahe? Opo. Simple lang ho. Basahin ninyo Ezekiel 22. Nagkaroon ng conspiracy ang political leaders, ang religious leaders, ang mga business economic leaders, nagkaroon ng conspiracy in generating wickedness in the society. Kaya binarusahan ng Diyos yung bansa eh. Kaya yun ho, kaya sabi niba, ang daming questions na why? Ba't pinayagan ng Diyos? Sana ho, basahin ng Pilipino, ng ating kababayan, ang Biblia, the only book left by God to man. Handi na mga kasagutan eh. Ngayon, baka lang makalimutan ko na, very alarming itong tanong nito, itong isang question dito kay Secretary De Ocampo. By 2015, inaasahan na may isa sa katuparan na ang tinatawag na ASEAN integration, kung saan parang isang malayang komunidad at merkado ng mga bansa sa Southeast Asia, wala ng trade barrier. Gaano kahanda ang Pilipinas rito? May sapat bang safety nets ang ating bansa? In the light of all these circumstances, ano po ang maaaring i-advise ninyo bilang isang authority sa financial, economic, building program ng bansa? Alam mo ninyo, walang madaling kasagutan dyan at kailangan ng mahaba-habang explanation. Ang masasabi ko lang ay sa aking pananaw, hindi pa sapat ang ating paghahanda. At nangangailangan na pag-aralan natin ng gusto, lalo na sa simula ng ating mga otoridad sa pamahalaan, kung ano mga epekto ng iba't ibang dumadating liberalization dito sa ating 2015. Sapagkat ang nangyayari sa atin, kadalasan, dumadating na, ayaw pa natin paghandaan, tapos pag nandyan na, nang kakandara pa tayo upang magkaroon ng isang polisiya na sana maaari tayong magkaroon ng advantage. Sometimes, too little, too late. Tapos, lalampasan na tayo ng iba. Kaya ako'y nananawagan sa mga may kapangyarihan na 2015, hindi ganyang kalayo yan. Mabuti, tutukan na natin ngayon. Nagsimula po ako ng ilang series ng symposium at discussion sa Asian Institute of Management tungkol dyan sa paghahanda in 2015. Siguro po, sapagkat wala naman tayong panahon upang i-explain lahat yan, maimbita ko na lang yung nagtanong na tignan lang niya kung anong date ang mga symposium sa AIM tungkol dyan sa subject matter na yun. Sa point lang ba, Brother Eddie, doon sa ASEAN complementation is yung educational system natin, ang prescription dyan ngayon, although huli na tayo talaga, but yung K+12 is one way of dealing with the Asian complementation. Sapagkat pag dinagdagan mo na 2 years,
ang presumption nila after another 2 years, magkakaroon na skills. Maski hindi pagpunta ng college, magkakaroon na skills. Kaya doon sa workforce within the ASEAN, merong competition ang Filipinos because of that additional 2 years. And then, at the same time naman, yung colleges, iti-tweak nila yung curriculum in order to eliminate yung na-absorb ng last 2 years doon para pagdating sa first year sa college, parang third year ka na. You do the specialization. Ngayon, in addition to those, itong nangyari sa Summer Plate, sa law dito, Brother Eddie, it's not just a message. It's already an act of God. Kaya kung makikita mo yung gumawa ng mga batas natin, they do not consider it mere message. It's already an act of God. Alam mo, hindi nagkamali ang University of the East na kunin siyang Dean ng College of Law. Not only as a legal luminary, educator pa, at sociologist pa. Si Dean Amado Valdez. Pero sana yung nabanggit ni Secretary De Ocampo na it could, dahil kulang yata sa paghanda ang gobyerno towards the ASEAN Let's 2015. Sana naman po hindi mauwi rin sa disaster kagaya ng tila kulang sa paghanda sa pagdating ni Yolanda that ended in disaster for our countrymen dyan sa Visayas. Siguro po bilang huling katanungan po para sa lahat, dahil ang tanong natin, ang pagbangon ng Pilipinas, ano po ba talaga ang solusyon siguro po sa now, no? So now because ang mga tao ngayon ay confused and apparently the government is also seems to be confused, no? Ano kaya ang pinakamagandang solusyon now? Dr. Kanina binanggit na natin, halos nag-attend tayo lahat ng bagay. Nandun yan. Why don't we try, maging si Dean Valdez saka si Secretary of Campus, sinasabi, these things could be an act of God. Magbalik loob sa Diyos. Tunay na pagbabalik loob. Formula ng 2 Chronicles 7:14. If my people shall humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Lahat, sinubok na natin Ito ang dapat natin gawin. Tama po. Ha? Pwede po ba isama na niyo sa closing remarks? Kasi medyo pinapos pa tayo ng konti ng time. Okay. Dean Valdez, please. Ang sa akin ho, in addition to what we said earlier, siguro kailangan alam natin kung ano ang pera natin. Kung anong pera ng national government. And alam natin gastusin ito sapagkat yung nalaman ko kanina, yung PCSO pala, hindi nagpupunta sa general funds ang kita ng mga loto, etc. Yung PAGCOR napupunta sa government yun. Pero ang point ko doon is you put it in a single pie. Yung resources natin, at makita natin malaki ang resources natin, National Treasury, napupunta sa PDAP and DAP and put it together and use it for capital investments. Ang PCSO, ginagamit lang yung billions of pesos sa charity work which is consumable. Hindi ka makakita ng concrete infrastructure out of the funds na gagamitin natin. So, we should know how to allocate our funds, we should know where we're coming from, kung ilan ang pera natin, at ano ang priorities natin. Thank you very much po. Secretary? Hindi po isang pangkaraniwang pangyayari ang pinsala doon. Opo. Dahil sa ganoon, hindi maaring sagutin ng isang pangkaraniwang solusyon. Parang giyera yan, nawasak sa isang bomba. Sa palagay ko, kung gusto nyo may konting madalian, i-field nyo ngayon ang Army Corps of Engineers. Sapagkat yung Army Corps of Engineers, sana yan sa mga construction ng madalian upang umandar lang yung ekonomiya. That's right. Kailangan mo ng tulay. Merong mga fast na Bailey Bridge na pwedeng gamitin muna. Ang priority ngayon ay linisin yung kalsada upang hindi mo maaari sabihin mag-build tayo ng kalsada. Unahin mo muna yung paglinis niyan upang umandar ulit ang traffic at business, etc. Clean the debris. Ay pag dinaan nyo yan sa hierarchy at saka bidding, etc. ay
matagalan yan. Mapag-iwanan na po. Mapag-iiwanan. Naku, narinig naman po ninyo yung mga paliwanag at mga mensahe ng ating mga bisita. Ako, I agree with all of your proposals and all of your solutions to our problem. Gusto ko lang ho ipaalala sa ating taong bayan. Dahil ang programa hong Diyos at Bayan, patuloy ho kaming naniniwala at parati ho namin dinedeklara na babangon ng Pilipinas. Kaya lang ho gusto kong ipaalala sa inyo, yung kataga sa John 10:10, okay? Na the enemy, the devil, came only to kill, to steal, and to destroy. Yun pong nangyayari sa ating bansa. However, the Lord Jesus came to give us life and to give it and to have life more abundantly. Malinaw po doon sa mga katagang yon, ang distraction po ay hindi ho kaloob ng ating Panginoong Diyos, kundi ang kanya pong kaloob ay tayo po magkaroon ng buhay na masagana. Kaya again, ang mensahe, magbalik loob po tayong lahat sa ating Panginoong Diyos. Yun ang solusyon. Sa gitna po ng unprecedented calamities and disasters na bumisita sa ating bansa, talagang binayo po ang ating bayan. Ito po ay bahagi lang, gusto ko lang pong dagdagan yung mga sinabi ng ating mga resource persons. Talaga hong kailangan magkapit-bisig ang sambayan ng Pilipino. Yung love and unity na inutos ng Panginoon as the new commandment na nakalagay sa John 13 verse 34 verse 35, John 17 verse 21, love and unity. At yun hong fear of God, which is the beginning of wisdom, Proverbs 1:7. Kung meron po tayong fear of God, matatakot na yung espiritu ng corruption. At yung injustices hindi maghahari dahil may fear of God. Mawawala na rin yung covetousness. Yun yung covetousness sa Bible, natuklasan ko ho, yung pala, covetousness means greed. And also means idolatry. Saan mo makikita yun? Colossians 3 verse 5. People who are practicing these sins, covetousness or greed or idolatry, they are surely inviting God's wrath. Pero yun, Diyos ang may sabi, yung God's wrath. God who is the God of love, at the same time, the God of justice, kaya God of wrath din. Kaya merong blessings through obedience, merong curses through disobedience. Yun po ang reality. Kaya ho, mga minamahal naming sambayan ng Pilipino, malaki po ang pag-asa natin at magbalik loob po tayo sa Diyos at alam ko po, babangon din ang ating minamahal na bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa No Holds Barred program ito ng Diyos at Bayan. Ito pong muli si Brother Eddie Villanueva nagsasabi, God bless you all and God bless the Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Katay Session, nagsasabing sa lahat ng bagay, dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.